Ang ganda mo talaga. Sabi ni Jake na nakatitig sa mukha niya. Ano ka ba, Jake? Wala naman tumatawag sa akin ng maganda. Bulag sila kung ganon. I find you beautiful. Nang tumingala si Ellen, nakita niya itong nakatitig sa kanya, habang nakatukod ang siko nito sa lamesa. Jake, alam kong nasasabi mo lang yan dahil kaibigan kita. Anyway, kalimutan mo na yan at tingnan mo ito. Ano ang hitsura ng disenyong ito? Tiningnan ni Jake ang disenyong hawak ni Ellen. Maganda ang design, pero dapat malapit dito ang examination table. Sabi niya sabay turo sa papel. Okay, so aayusin natin lahat bukas. Darating din ang mga makina, ngunit hanggang bukas ng gabi lamang. Okay, let's go. Wait, kailangan kong. Ellen, pwedeng ipagpabukas mo na yan. 11 o'clock na. Nang makauwi si Ellen sa bahay, nakita niya si Troy na natutulog sa gilid ng kama. Nakangiti siyang nakatingin sa mukha nitong natutulog na parang baliw na fangirl. Ang pagpayag nito kay Jake na makasama siya ay nagpasaya sa kanya at hindi niya ito mailarawan. Karaniwang possessive at seloso ang mga asawang lalaki kapag may ibang lalaking nai-involve sa asawa nila. Ngunit muli, hindi sila nagmamahalang mag-asawa at hindi rin ito isang ordinaryong kasal. Hindi niya maintindihan ang tumatakbo sa isip ng kanyang asawa. May mga oras na sweet sa kanya si Troy at minsan naman ay umaasal ito na parang hindi niya kilala. Kung ano man ang nasa likod ng malamig nitong mga mata at sa masasakit na mga salita ay hinding-hindi niya maintindihan. Nang sandaling dumampi ang malamig niyang mga daliri sa noo ni Troy, ay isang electric spark ang nagpabalikwas dito dahil sa ginawa niya. Bahagya siyang napasubsob nang makita niya ang malamig nitong titig sa kanya. Kitang-kita ang iritasyon sa mga mata nito. Anong ginagawa mo, Ellen? Wala. Hindi niya naiwasang mamula nang mahuli siya nitong nakatingin. Sinubukan niyang tumayo at lumayo, ngunit mabilis siya nitong hinila pabalik at napunta siya sa dibdib nito. Hindi ako nakatingin sa'yo, sabi niya at umiwas ng tingin kay Troy. Oh talaga? Ano palang ginagawa mo? Nakita kong may lamok malapit sa'yo, kaya sinubukan kong patayin. Nakaisip siya ng dahilan para kumalas sa pagkakahawak nito sa kanya. Tinitigan ni Troy ang mga mata ni Ellen na hindi nakatingin sa kanya. Ellen, pwede kang tumingin sa akin. Hindi ako nangangagat. Pagkasabi noon ay bahagyang tumawa si Troy. Nagulat si Ellen at bahagyang napatingin kay Troy. Marunong din naman palang tumawa ang lalaking ito. Pero naputol ang pag-iisip niya nang makita ang kagandahan ng ngiti nito. May cute na dimple sa kanyang kanang pisngi habang kumikinang ang mga mata sa kaligayahan. Pakiramdam niya ay para siyang pinapatay ng mga ngiti nito. Yung mga ngiti mo, ang ganda. Nakapagsalita na siya bago nito naintindihan ang sinabi niya. Nang marinig nito ang sinabi niya, nawala ang magandang ngiti nito. Bumalik ito sa malamig na anyo at bumitaw sa pagkakahawak sa kanya. Kumain ka na ba ng hapunan, Ellen? Pakiramdam ni Ellen ay may mali sa lalaking ito. Oo, nag-order si Jake sa malapit na restaurant. Tumango lang ito at hindi na muling tumingin sa kanya. Ayos ka lang ba, Troy? Ang ibig kong sabihin, bakit iba ang ugali mo ngayon? Bakit? Meron bang mali sa pagtatanong ng asawa sa kanyang asawa kung naghapunan na siya? Napabuntong hininga na lang siya sa tanong ni Troy. Walang silbi
kung subukan niyang intindihin ang lalaking ito. Tumalikod siya at pumunta sa banyo upang magpalit ng panjama. Matagal ka nang hindi bumibisita sa mga magulang mo. Okay lang ba ang lahat? Tanong ni Troy na biglang ikinalungkot ni Ellen. Akala ni Ellen ay wala siyang alam sa nangyari. Kung alam lang sana niya ang totoo. Tumawag siya kanina, Troy, at gusto niyang bisitahin natin siya. Ito ang gustong malaman ni Troy. Para malaman kung nagkaroon ng sapat na lakas ng loob ang bruhang iyon para tawagan ang kanyang asawa. Ang bawat tao ay may ilang mga lihim. Ang ilan ay hindi gaanong mahalaga at ang ilan naman ay nakakasira ng buhay. Sa likod ng bawat mukha na nakikita mo at bawat salitang maririnig mo ay may mga lihim na dapat itago. Ang ilan ay para sa kabutihan at ang ilan ay para sa masama. Ngunit muli, ito ay tinatawag na mga lihim dahil ang mga ito ay sinadya upang itago hanggang sa kanilang libingan. 23 years na ang nakalipas. Ito ay isang magaspang na gabi. Kasabay ng pag-ungol ng hangin at pagyanig ng mga puno. May kulog at kidlat sa ilang mga daan. Mga tunog ng mabibigat na yabag ang maririnig habang may mga tumatakbo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang maliliit na paa ay tumatakbo sa kaligtasan. Nais niyang makauwi sa anumang paraan upang sumugod sa mga bisig ng kanyang ina, palayo sa kanyang nakakatakot na gabi. Ang kanyang inosenteng kaluluwa ay nadungisan sa kanyang nakita at bumigat ang kanyang paghinga. Paulit-ulit siyang lumingon sa likod para makitang walang sumusunod sa kanya. Sa pagtutok niya sa kanyang likuran, hindi niya nakita ang sasakyan na galing sa harapan. Ang sasakyan ay kumikislap sa kanya at nang mapansing malapit na ito sa kanya, wala na siyang nagawa. Narinig niya ang malakas at sunod-sunod na busina habang nakatayo siya sa kanyang kinatatayuan. Kasunod noon, ang malakas na kalabog ng mga gulong. Nanlaki ang takot niyang mga mata nang makita ang dalawang sasakyan sa kanyang paningin. Ang isang sasakyan ay nawala, habang ang isa naman ay nabangga malapit sa puno. Usok ang lumabas sa tuktok ng sasakyan at natakot siyang masunog ito sa lalong madaling panahon. Nasa kalagayan siya ng dilema. Sa isang banda ay ang kanyang kaligtasan at sa kabilang banda naman ay ang kaligtasan nila. Ngunit siya ang naging sanhi ng aksidenteng ito. Siya ang may kasalanan nang umiwas ang sasakyan para iligtas siya. Hindi na nag-aksaya ng isa pang segundo at tumakbo siya patungo sa durog na sasakyan. Dugo ang una niyang nakita nang sumilip siya sa loob. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan sa takot nang makita ito. Ang mga dashboard at ang manibela ay puro dugo. Napunta ang mga mata niya sa driver's side at nakita niya ang isang babae na nakatingin sa kanya. Siya ay lubhang nasugatan at may dugo sa lahat ng parte ng kanyang mukha. Itinuro ng mga daliri niyang may bahid ng dugo ang passenger seat habang desperado itong tumatawag sa kanya. Iligtas mo ang anak ko. Noon ay tumingin ang batang lalaki sa passenger seat at nakita ang isang taong gulang na bata na nakabalot na kumot. Ang seatbelt ang nagligtas dito mula sa epekto ng aksidente. Kunin mo na siya. Ang batang lalaki na hindi alam kung ano ang gagawin ay nagpa siya na sundin ang bili ng babae. Pagbukas ng passenger seat, sa sobrang kahirapan, ay binuhat niya ang isang taong gulang na bata at tumakbo para iligtas sa lugar. Isiniksik niya ang maliit na bata sa kanyang dibdib upang mapanatili itong ligtas sa ulan. Siya ay 5 taong gulang pa lamang, ngunit nagawa niyang iligtas ito.
Inilagay niya ang bata sa upuan ng hintuan ng bus. At tumalikod siya para iligtas ang ginang, nang biglang nagliyab ang sasakyan. Ang pagtatanggol sa bata gamit ang kanyang katawan at ang paglalagay ng kanyang mga kamay sa tenga nito ay hinarap niya ang epekto ng pagsabog. Pakiramdam niya ay lumubog ang kanyang puso sa ilalim ng bato, nang ang lahat ay sinundan ng katahimikan. Merong namatay dahil sa kanya. May pinatay siya. Ang malakas na pagsabog ng sasakyan ay ikinabigla niya. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata habang nakatingin sa mga mata ng batang babae. Walang kamalay-malay nang umiti ang bata sa kanya. Walang kamalay-malay ang munting nilalang na nawalan ito ng ina dahil sa kanya. Isang hikbi ang lumabas sa kanyang mga labi nang ilapat ng batang babae ang mga daliri sa kanyang mukha at hinaplos ito. Gumalaw ang maliit nitong mga kamay sa kanyang mata, ilong at tuluyang dumampi sa kanyang mga labi. Namangha siya sa katapangan ng bata. May nakita siyang maliit na hiwa sa noo nito, sa itaas ng kilay. Pero laking gulat niya, ngumiti ito sa halip na umiyak. Hindi siya makapaniwala dito. Umalingaw-ngaw ang mga sirena ng pulis sa likuran. Nataranta ang 5 taong gulang na batang lalaki at nagsimulang maghanap ng matataguan. Hinalikan niya ang maliit na kamay ng batang babae at iniwan niya ito. At nakita niya itong nagsisimula ng umiyak. Sinigurado niya na hindi mahuhulog ang bata sa kinauupuan nito. At lumayo siya sa luha ang mga mata ng batang babae. Tumayo siya sa likod ng isang malapit na puno at nagpasya siyang magtago bago pa siya makita ng sinuman. Nang sumunod na sandali ay sumugod ang mga pulis at isang ambulansya. Nasa ligtas na mga kamay ang bata nang lumayo siya sa pinangyarihan. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali niya sa buhay. Gusto lamang niyang bumili ng isang balot na gummy bear para sa kanyang sarili. Sinuway niya ang utos ng kanyang ina at lumabas ng mag-isa para bumili sa malapit na tindahan. Not knowing na ito pala ang magiging pinakamalaking pagkakamali niya sa buhay. Hindi niya sinabi kahit kanino ang nangyari noong gabing yon. Kahit sa kanyang ina. Hindi niya masabi sa kanila na may pinatay siya. Hindi nila ito dapat makita sa kanya. Dapat si Troy lang ang makita nila. Isang araw ay nakita niya ang sentro ng iligal na negosyo ng droga. At siya ang naging sanhi ng aksidente ng isang ginang na nagngangalang Ana Ruiz. Bumalik siya sa kanyang silid ng 4 a.m. at nakita niyang mahimbing na natutulog si Ellen habang nakayakap sa kanyang unan. Lumapit siya dito at umupo sa gilid ng kama at tinitigan niya ang mukha nito. Inilapit niya ang malamig niyang mga mata sa peklat nito sa noo. Marahan niyang hinaplos ang peklat nito sa noo at naalala niya ang nangyari noong gabing yon. Hindi alam ni Ellen kung bakit siya may astrophobia, pero alam niya. Hindi rin ito alam kung bakit nagkapeklat sa noo, dahil malinaw na siya ang gumawa nito. Ang dahilan sa likod ng kamangmangan ng pamilya nito ay alam na alam niya ng lubos. Alam niya ang bawat sikreto na hindi alam ni Ellen. Siya ang sagot sa lahat ng mga tanong nito na hindi nasasagot. Pero sa kasamaang palad ay hindi siya nito maalala. Tulad ng pag-alala niya dito. Paano niya makakalimutan ang mga mata nito na nagbigay ng liwanag sa kanya sa dilim ng gabing iyon? Hindi mo poprotektahan ang sino man sa iyong buhay nang ganoon lang. Mayroong kasaysayan at chemistry na parehong kasangkot. Noong gabi na naaksidente ito sa sasakyan,
at pinuntahan ito upang iligtas. Ang gabing iyon ay hindi niya nakalimutan sa nagdaang mga taon. Ang lalaking katulad niya ay hindi basta-basta nawawala ng katinuan. Hindi siya marunong makiusap sa mga tao. Hindi niya ipinapakita ang kanyang mahinang side. Unless it is worth it. At ang babaeng natutulog sa harap niya ay higit pa sa lahat. Ang mukhang tinatawag niyang ugly duckling ay nagpapaalala sa kanya ng gabing iyon sa bawat oras. Ang hindi nito alam ay siya ang pangit at si Ellen ang magandang duckling. Hinding-hindi niya ito aaminin dito. Hinding-hindi niya hahayaan na makita nito ang kanyang mahinang bahagi. Paano nito magagawang mahalin ang lalaking pumatay sa kanyang ina? Kapuutan lang ang nararapat sa kanya. Ngunit ang hangal at inosenteng babaeng ito ay binibigyan siya ng pagmamahal. Nang ayusin ng kanyang pamilya ang kasal niya kay Ellen, ay alam na niya kung sino ito. Si Ellen ay tulad ng isang buhay na bangungot na napapanaginipan niya gabi-gabi sa nagdaang napakaraming taon. Alam niya kung paano ito tinrato ng pamilya nito, kung ano ang lahat ng ipinaramdam nila dito, at hindi niya maiwasang magalit sa sarili niya dahil dito. Kung buhay lang sana ang ina nito, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Nakuha sana nito ang lahat ng pagmamahal na nararapat dito. Siya ang sumpa sa buhay nito na sumira ng lahat. Paano niya mapapangasawa ang isang babae na ang mukha ay magpapaalala sa kanya ng lahat ng kasalanan ng kanyang nakaraan? Paano niya mamahalin ang isang taong sinira niya ang buhay? Ang tadhana ay may baluktot na paraan ng paghihiganti. At marahil ay naging bahagi nito ang pagpapakasal nila. Handa siyang masunog sa impyerno ng mag-isa. Ngunit ayaw niyang kaladkarin ang anghel na ito mula sa langit, patungo sa kanyang kaharian ng impyerno. Sabi mo mahirap akong intindihin, Ellen. Kung naiintindihan ko lang ang sarili ko, at kung alam ko lang kung ano ang ginawa mo sa akin. Sa huling halik sa noon nito, lumabas siya ng silid, trying not to shadow the brightness of her soul. Makikita lamang kung ano ang kanilang ipinapakita, ngunit mararamdaman kung ano ang ibinibigay ng kanilang mga puso. There's not much to do when all I can. Thank you guys for listening and watching.